Hello. Ito po ulit si inyong kasama, si Engineer J.L. Ferrer na magtuturo ng safety training on material handling plus ano po natin yung ating mga truck driving. No? So makikita nyo po, lagi na lang pong may disgrasya na nawala ng preno at naka-aksidente at may mga buhay na nawala. Parang kung tutugma ko po sa nasunog na bagay, ang laging sinasabi, faulty electrical wiring. Pagka nakakasaksidente naman sa kalye, sasabihin na wala ng preno. And please subscribe to my channel para naman po pagayaan natin at gumawa tayo ng mga video like this. So Tina, baka po pwede mong i-share yung ating mga video na ikalap natin. Ayan po ang ating so learn the essential safety techniques today. November 29 ko po ginawa. Papakita po natin itong dalawang aksidente. Ayan po, nakita nyo, tumediretso. Marunong ba po yan? Na-train ba po yan? Tingin ko hindi. Wala na pong diretso. Nakapula, biglang nawala yung pula. Ito po yung sumunod na aksidente. Ayan. Bang! Ito po yung mga causes na yan. Ito po yung sasabihin natin. Share natin yung slide natin. Share mo yung slide natin. Ito po. Sige, segunda. Natin. Ayan. Under po ng DO252-25 sa delivery ng mga materials, equipment at load. Ang employer po is duly representative, authorized representative. Must check on the safety officer. He has the checklist sa mga truck po natin, kotse, at lahat ng mga rolling units natin. Ibig sabihin po ng checklist, tinitignan po yan na ito bang truck na to, sino ba ang driver nito. Meron pong checklist na ginagawa. Kailan ang mga preventive maintenance niya na nangyayari? Ano ba meron dyan? Ito bang driver na to? Pre-ops. Pupunta siya ng Antipolo. Alam niya ba yung gagawin doon? Nadaan na ba siya doon? Alam niya ba yung hazard doon? In-exercise niya po yung mga equipment na to bago umalis ng truck. Umalis ng yarda. Bago umalis ng truck o umalis ng yarda, doon sa yarda niya, check po natin. At kung meron pong mga unusual sound, clank, pag po tumuloy. At tapos, check up po natin. No? Tapos po, the employer should support yung pong safety officer approving the budget needed po sa training ng mga truck driver. Hindi po lang yung NC3 lang o NC 2 para sa driving. Dalawa po yan para sa mga small cars, NC1 lang, NC2. Pero po pag mga malalaking truck, NC3 na po. Yung purchasing officer, alam niya po dapat kung ano bibilin. At yung kung may mismo employer, yung bibili, dumaan na rin po siya ng training dapat. Yung mga HR officer natin, yung staff, they need to know what must be done and not just blame on the failure. Failure, ano po yung pagkakamali? Ano yung failure of brake, failure na equipment, and so forth, general na po yan. Kasi po, tayong mga safety officer, we should be performance-based, result-oriented tayo. So, sinervey natin yung ruta. Yung ruta ba, pababa, pataas, anong dapat gawin? May ano ba yung mga terrain na yun? Ano ba yung mga danger that goes along with it? Under yan DO252, alam ba natin yung bigat? Kaya ba ng truck yan? Yung dump truck natin, kaya ba yung load na yon? Ang equipment ba natin, compliant doon? May third party inspection, no? May audit. Sino nag-audit? Kailan yan? Yung mga findings na yan, no? Yung driver, alam niya yung feature specification equipment. Ano ba yung mga equipment na yan? May retarder ba? Ibig sabihin ng retarder, pag pinindot mo yan, nag-i-engine brake. So hindi, pag preno ka ng preno, mag-iinit yung preno at mawawalan ka na po ng preno. Pag wala yung mga features na yan, yung driver ba, alam yung kondisyon ng kalye. A lot of accidents have happened daw doon.
if this rider suddenly speed up sa mga mountainous area, no, winding po yan parang bitukang manok, tawag nila, patas bababa. Anong mangyayari sa kanya pag sobrang matulin? Kaya nga nangyari, may kamatayan. Yung gobyerno po natin, dapat din i-train yung mga traffic enforcer natin. Sila po yung unang nakakakita niyan, matulin na yan, hindi pa masyado yan, ano? Paparahin na po yan para na-stop na kagad. Di naman po pwede pong ano yan may starting point. Pabilis ng pabilis yan sa isang mabagal pa lang. Alam na ng traffic enforcer natin, pag dumating ka rin sa bandang gilid na yon o dulo doon, pababa na yon, doble na po maging ano yun. In a live interview with the TV, it was mentioned it was an accident-prone area. So may mga signages po installed by the LGU and the barangay officials should follow up on this para po tayo proactive, hindi po tayo reactive. No? Ayan po yung magiging weight na yan. Kung normally 20 tonelada po daladalang buhangin yan normally po isang truck mga 18 tonelada. So 38 tons po ang nandiyan dyan on a 10% grade, no? You would need mga 6.5 tons of braking force. So ito po si Jay Ferrer nagsasabi sa inyong smile and be safe. Maraming pong salamat. I-unload na natin. Don't forget to subscribe on my channel and see you next week po para po sa mga iba po nating mga training. Salamat po.